Good evening po sa lahat. Ang aking pambabasahan ay para po kay Boyet na matatagpuan sa Judges chapter 11 verse 1 to 5. Sabi po rito, Now Jephthah becomes Israel's judge. Now Jephthah of Gilead was a great warrior. He was the son of Gilead, but his mother was a prostitute. Gilead's wife also had several sons, and when these half-brothers grew up, they chased Jephthah of the land. "You will not get any of our father's inheritance," they said, "for you are the son of a prostitute." So Jephthah fled from his brothers and lived in the land of Tob. Soon he had a band of worthless rebels following him. At about this time, the Ammonites began their war against Israel. When the Ammonites attacked, the elders of Gilead sent for Jephthah in the land of Tob. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Thank you. Magandang gabi po sa ating lahat at muli tayo po mag-share sa ating daily devotion dito po sa Hukom chapter 11 verse 6 to 11. At kanilang sinabi kay Jephthah, halika't ikaw ay maging aming pinuno upang kami ay makalaban sa mga anak ni Ammon. At sinabi ni Jephthah sa mga matanda sa Galaad, "Di ba kayo napuo sa akin at pinalayas niyo ako sa bahay ng aking ama? At bakit kayo'y naparito sa akin ngayon, pagka kayo'y nasa paghihinagpis?" At sinabi ng mga matanda sa Galaad kay Jephthah, "Kaya't kami ay bumalik sa iyo ngayon upang ikaw ay makasama natin at makipaglaban sa mga anak ni Ammon, at ikaw ay ang magiging pangulo naming lahat na taga-Galaad." At sinabi ni Jephthah sa mga matanda sa Galaad, "Kung pauwiin ninyo ako upang makipaglaban sa mga anak ni Ammon at ibigay ng Panginoon sila sa harap ko, magiging pangulo ba ninyo ako?" At sinabi ng mga matanda sa Galaad kay Jephthah, "Ang Panginoon ang magiging saksi natin, tunay na ayon sa iyong salita ay siya naming gagawin." Na makapaggayoy si Jephthah ay yumaong kasama ng mga matanda sa Galaad. Sinabi nila siyang pangulo at pinuno, at sa sinalita ni Jephthah sa Mispa ang lahat ng kanyang salita sa harap ng Panginoon. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Hukom chapter 11, verse 12 to 17. Si Jephthah ay nagpadala ng mga sugo sa hari ng mga Amonita at kanyang ipinatanong, "Ano ba ang atraso namin sa inyo? Bakit ninyo nilolosob ang aming bayan?" Ganito ang sagot ng hari ng mga Amonita sa mga sugo ni Jephthah, "Gusto namin maibalik sa amin ang aming lupain sapagkat nang dumating dito ang mga Israelita buhat sa Egypto, kinamkam nila ang aming lupain mula sa ilog Arnon hanggang sa ilog Jabbok at ng Jordan." Pinabalik ni Jephthah ang kanyang mga sugo sa hari ng mga Amonita at ipinasabi, "Hindi namin kinakamkam ang lupain ng Moab o ng Ammon. Nang umalis sa Egypto ang aming mga ninuno, naglakbay sila sa disyerto patungong dagat na pula hanggang sa Kades. Pagkatapos nagpadala sila ng mga sugo sa hari ng Edom upang humingi ng pahintulot na dumaan sa lupain ito. Ngunit hindi sila pinayagan ito. Ganon din ang ginawa ng hari ng Moab. Kaya pinasya nilang tumigil sa Kades." Amen. Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Hukom 11 verse 11 to 23. Nagpatuloy sila sa paglalakbay sa desyerto, iniwasan nila ang Edom at Moab hanggang sa sumapit sila sa gawing silangan ng Moab sa ibayo ng ilog Arnon.
nagkampon sila roon, hindi sila tumawid ng ilog sapagkat iyon ang hangganan ng Moab. At nagpadala sila ng mga sugo sa Hisbon, ikay Haring Sihon ng mga Amoreo upang humingi ng pahintulot na dumaan sa lupain nito. Ngunit hindi pumayag si Sihon, sa halip tinipon nito sa Jahas ang kanyang hukbo at sinalakay ang mga Israelita. Ngunit sila ay ibinigay ni Yahweh sa kamay ng mga Israelita. Kaya ang lahat ng lupain ng mga Amoreo sa dakong iyon ay nasakop ng mga Israelita, buhat ng ilog Arnon sa timog hanggang sa habok sa hilaga at buhat naman sa desyerto, sa silangan hanggang sa Jordan sa kanluran. Kaya si Yahweh ang nagtaboy sa mga Amoreo upang ang lupain nila ay tirhan ng mga Israelita. Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa Hukom, Kapitulo 11, versikulo 24 hanggang 29. Ito po ang sinasabi. Ang kininyo ang ibinigay sa inyo ni Kimos na inyong Diyos, at ang kinin din namin ang ibinigay sa amin ng Panginoon naming Diyos. Ano mas magaling ka pa ba kay Bakak na anak ni Haring Sipor ng Moab? Hindi ba hindi nga sila nakipag-away sa Israel tungkol sa lupain o nagpaglaban sa kanila? May 300 taon nang nakatira ang mga Israelita sa Heshbon, Aroer at mga bayan sa paligid dito, at pati sa mga bayan sa tabi ng Arnon. Bakit hindi inyo ito binawi noon pa? Wala kaming masamang ginawa sa inyo, pero masasama ang ginagawa nyo sa amin dahil gusto nyo magpaglaban sa amin. Ang Panginoon na sana ang humatol sa atin kung sino ang tama. Pero hindi pinansin ng hari ng mga Amonita ang mensahe ni Jephthah. At pinagharian ni Jephthah ang espiritu ng Panginoon pumunta sa Gilead at sa Manase para tipunin ang mga sundalo. Pagkatapos bumalik siya sa Mispa na sakop ng Gilead at mula roon nilusob niya ang mga Amonita. Yan lang po. Maraming salamat po rin ang Panginoon. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Hukom 11 verse 32-35. Nangako si Jephthah sa Panginoon. Sinabi niya, kung ipagkakaloob niyo, kung matalo ko ang mga Amonita, iaalay ko po sa inyo bilang handog na sinunog ang unang lalabas sa pintuan ng aking bahay para salubungin ako sa aking pagbabalik mula sa laban. Makipaglaban si Jephthah sa mga Amonita at pinagtagumpay siya ng Panginoon. Natalo nila ang mga Amonita at napakarami nilang pinatay. Sinakop nila ang 20 bayan mula sa Aroer papunta sa paligid ng Manit hanggang sa Abil Kiramin. Ang anak ni Jephthah, nang umuwi si Jephthah sa Mispa, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw habang tumutugtog ng tamburin. Siya ang nag-iisang anak ni Jephthah. Nang makita siya ni Jephthah, pinunit niya ang kanyang damit dahil sa kalungkutan at sinabi, "Anak ko, pinalungkot mo ako dahil nangako ako sa Panginoon na ihandog ko sa kanya ang unang sasalubong sa akin at hindi ko na ito mababawi." Yun lang po, rin ang Diyos. God bless. Magandang pagpapalang gabi pa sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ay matatagpuan sa Judges chapter 11 verses 36-40. And she said, "Father, if you have made a vow to the Lord, you must do to me what you have vowed. For the Lord has given you a great victory over your enemies, the Ammonites, and Rome
in the hills and weep with my friends for 2 months because I will die a virgin. You may go, Jephthah said, and he sent her away for 2 months. She and her friends went into the hills and wept because she would never have children. When she returned home, her father kept the vow he had made, and she died a virgin. So it has become a custom in Israel for young Israelite women to go away for 4 days each year to lament the fate of Jephthah's daughter. Purihin Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Thank you, Amen.